Good day everyone. So for today's video, we are talking about human person as a lover. And also, we are going to tackle the different philosophical views about this subject. So first, let us know what is love. Love is a very personal feeling that every person can have a taste of. Each experience of love is unique and it is indeed part of our own life. Remember, no one can claim our experience of love except for ourselves. That is true. And we can use the word love for our courses, love for our jobs, and it is a principle which creates and sustains all human relationships with dignity and depth, and as a catalyst for change, development, and achievement. Teilhard de Chardin tells us that true love desires others' good. So when it comes to love, you'll hope nothing but the best for him or her. Whether that's best is with you or not, showing true love is when you desire only the best and what's good for the other. And let us go on to the statements on the concept of love. First, according to Teilhard de Chardin, the psychology of sexual love re-establishes unity between spiritual and carnal love. So, sinasabi dito ni Teilhard na ang pag-iisip sa sexual love ay yung nag-unite between spiritual and carnal love. When it comes to spiritual love, ito yung pagmamahal na may kasamang Diyos sa gitna ng iyong relasyon. Ito yung ibinibigay mo sa Diyos yung pagmamahal nyo. And yung carnal love, ito yung love na may kasamang lust. And according to him, purely carnal love denatures man. Permanent monogamous marriage based on love is the only natural carnal union for the human species. So sabi niya dito, ang purely carnal love or ang pure na pagmamahal na puro pagnanasa lang ay nawawala yung pagiging makatao ng isang tao. Kasi ang pagmamahal na pure carnal lang o pure lust, or in other words, pagnanasa, yung ninanasa mo lang yung katawan ng partner mo, yung ninanasa mo kung ano lang ang makukuha mo sa kanya, it denatures man daw. And permanent monogamous marriage based on love is the only natural carnal union for the human species. So, sabi niya dito na kaya ang Pilipino ay, di ba, meron tayong single marriage. Yung kung sino nang papakasalan mo, siya lang. Hindi tayo payag sa divorce. Kasi it's the only natural carnal union for human species. Kung sino lang daw yung una mong pinakasalan, siya lang daw dapat. Dapat nasa pag-iisip na ng isang species or human species na kung sino na ang unang naka-receive ng iyong carnal love, dapat siya na rin ang magtatagal sa'yo. Second is from Erich Fromm. According to him, love is an art. So, love is an art daw kasi kapag nagmamahal ka, meron kang mga bagay na nagagawa na hindi mo talaga nagagawa or ginagawa. Katulad ng hindi ka kumakanta halimbawa. Pero dahil mahal mo yung partner mo or dahil nagmamahal ka, kakanta ka para mapasaya mo yung minamahal mo. And that is an example of art. You show your love through something else. And sabi niya, love is an active power in man. Ibig sabihin nito, natural na sa tao ang ma-in-love or magkagusto sa isang tao. Because that's what making us human. And it is characterized by giving the highest expression of my potency or yung power or strength. Ibig sabihin nito na when it comes to love, giving your highest expression of potency or binibigay mo yung pinaka-efforts, pinaka-lakas mo para makita mo or para ma-feel niya yung pagmamahal mo, that is love. So, ayon din kay Erich Fromm, there are 4 basic elements in love, and these are care, responsibility, respect, and knowledge. So, number 1 is care. Dapat marunong tayong alagaan
yung mga taong mahalaga sa atin and yung taong mga mahal natin para mas tumagal sila sa relasyon na binuo natin. Number 2 is responsibility. Dapat alam natin yung mga tungkulin and yung mga responsibilidad na dapat natin gawin para sa kanila. Number 3 is respect. Dapat alam natin kung paano natin nare-respetuhin yung mga desisyon, yung paniniwala, and yung mga ayaw at gusto nila. And number 4 is knowledge. And ito naman yung kaalaman mo sa tatlong unang nabanggit ko, which is yung care, responsibility, and respect. Dapat alam nating lahat kung paano gawin tong tatlong to, dahil kapag may isang nawala sa kanila is pwedeng mag-lead ng misunderstanding or miscommunication. So, ayon din kay Erich Fromm, there are essentials in the practice of love, and these are discipline, concentration, patience, and supreme concern with the mastery of the art of love. So, number 1 is discipline. Dapat maging disiplinado tayo na wag nating ipilit yung gusto natin. Dapat respetuhin natin yung desisyon nila na ayaw nilang gawin yung mga bagay na gusto natin. Number 2 is concentration. Dapat mag-concentrate tayo sa presence nila kapag kasama natin sila. So, kaya nga in romantic love, hindi pwedeng more than one yung karelasyon mo. Dahil kapag yung isa is kasama mo, and yung isa is nasa isip mo, hindi ka makakapag-concentrate sa presence niya. And kapag marami ka namang circle of friends, dapat mag-concentrate ka sa isang specific circle of friends mo, gaya ng kung paano ka nag-e-enjoy sa iba. Number 3 is patience. Dapat marunong tayong mag-antay ng tamang panahon para sa kanila. Kapag may isang tao kang nililigawan, dapat marunong tayong irespeto, marunong tayong hintayin sila. Number 4 is yung supreme concern with the mastery of the art of love. Dapat ma-master natin yung art of love. Dapat maging creative tayo and mag-build tayo ng spice dun sa loob ng relasyon nyo. Mag-discover pa kayo ng mga bagay na hindi nyo pa nagagawa para mas maging long-lasting and tumagal yung relasyon nyo. So, ayon kay Vitaliano or Grospe, there are 2 dimensions and bases of love. So, in dimensions, there are love of desire or self, or yung tinatawag na eros, and love of friendship or agape. So, love of desire or self or eros, ito yung pagmamahal natin sa sarili natin. Dapat magsisimula muna to sa sarili natin. Dapat alam muna natin mahalin yung sarili natin. Dahil hindi tayo makakapagbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi natin kayang mahalin yung sarili natin. And yung love of friendship or yung pagmamahal na nararamdaman natin para sa iba. So, yung love of friendship or agape naman, ito yung pagmamahal na nararamdaman natin para sa ibang tao. And hindi natin kayang mabuhay kung wala tayong pagmamahal na natatanggap mula sa iba. Dahil nga, no man is an island. So, in basis of love, there are similitude or likeness, and number 2 is participation. So, similitude is from the word similar. Ito yung pagkakaparehas nyo na gustong gawin or ginagawa na isang bagay. So, kapag habang tumatagal is lagi kayong nagkakaparehas, lagi kayong nagkakasundo sa isang bagay, is lalong lumalalim and mas tumatagal yung relasyon na nabuo nyo. And kapag hindi naman kayo laging nagkakasundo is, syempre, lagi kayong mag-aaway and hindi kayo magkakasundo. And number 2 is participation. So, sa participation naman, ito yung nag-give-way tayo sa gusto ng partner natin and vice versa. Kunwari is gusto nyo kumain sa isang fast food chain, ikaw gusto mo sa Jollibee and siya gusto niya sa McDo. Dapat ikaw as a nagmamahal, ikaw as a lover is mag-give-way ka sa kung anong gusto niya. Pero dapat sa next time nakakain kayo is dun ka naman sa gusto mo. Dapat ganun. Dapat parehas kayo nag-give-way sa gusto ng isa't isa para mas maging long-lasting yung relationship niyo. Qualities of love. First, love is mutual or reciprocal. Pagmamahal ng isang tao na walang hinihing kapalit ngunit sinuklian ito ng taong mahal niya. Ng pagmamahal, pag-aaruga at iba pa. Ito ay matatawag na mutual love or reciprocal. In short, exchanging of love between two persons. Second is love must be expressed. There is a lot of ways to express love. It could be through action or words. By small act of help, mapapakita mo na yung love. Sa pakikinig ng rants ng mga kaibigan mo, pagsabi ng thank you or I love you, na-express mo na yung pagmamahal na meron ka para sa kanila. Third, love is creative.
When you love someone, you create new world for them. Kung baga nakakagawa ka ng mga bagay na maaaring magpasaya sa kanila, o kaya nakakagawa kayong dalawa ng memories. The paradox of love is better to give than to receive. Yun yung pang-apat. Mas mabuting mag-express ka ng pagmamahal sa ibang tao kumpara na lang palagi kang nakakatanggap ng pagmamahal. Tsaka kaya mo rin ginagawa yun para ipaalam sa kanila na lahat ng tao ay deserve mahalin. Deserve nila yung love na matatanggap nila. Concept of love. First, fidelity or faithfulness. It means faithful ka sa mga tao or sa mga taong mahalaga sa'yo na may trust and good communication kayo. Kumbaga, tapat ka sa lahat ng ginagawa mo. Tapat ka sa mga sinasabi mo, walang halong etyos, ganun, totoo ka. Kumbaga, totoo lahat na nagmumula sa puso mo. Second is service. Service o paglilingkod. It means willing kang tumulong o maglingkod sa ibang tao, lalo sa taong mahal mo, kahit walang itong kapalit. Third is respect. Respect or paggalang. This is one of the most essential when it comes to love. Lalo na, pag mahal mo yung tao, dapat ginawin mo yung desisyon nito. Lalo na kung ito yung makakapagpabuti sa relasyon nyo or makakapagpatibay ito. Fourth is gratitude. Gratitude o utang na loob. Ito yung pagsusukli ng pagmamahal sa mga taong nagsakripisyo or palaging nandyan para sa iyo. Halimbawa na lang ang pagmamahal ng magulang sa iyo. Nag-aaral ka ng mabuti para masuklihan mo yung sakripisyo ng magulang mo at para makapag-provide ka in the future ng magandang buhay para sa kanila. Sunod naman yung mutual sharing or pakikisama. Ito naman ay nabubuo magandang pakikitungo ng dalawang tao sa isa't isa kung baga marunong silang mag-adjust sa mga taong nakakasalamuhan nila. Next is philosophers' concepts on humans. So una is si Socrates. He is a Greek philosopher. And yung Greek philosophers arose in 6th century BCE, and that is when the ancient Greek philosophy started. So ang sabi niya sa concept niya is, one word frees us of all the weight and pain in life. That word is love. So, sabi niya, may isang word daw na nagpapawala ng pigati or pasanin natin sa buhay. And ang salitang yon is yung pagmamahal. So, for example, I have a friend and may problema siya. Then, ang gagawin ko as her friend is, ipapakita ko sa kanya yung pagkikare ko para malaman niyang andito ako for her. In that way kasi, makakatulong tayo. Yung love natin is makakatulong para maibsan yung pain na nararamdaman nila or yung mga problema nila. And may isip din niya na hindi siya nag-iisa kasi mararamdaman niya na there is someone who truly cares and loves her. Kaya nga love is the word that frees us of all the weight and pain in life. It may be a love from your family or it may be a love from your friends. So for the next Greek philosopher is si Plato. Love is simply the name for the desire and pursuit of the hope. So sabi nga, diba, true love desires others. Pero you also need to love yourself kasi kung mahal mo yung sarili mo and tanggap mo yung sarili mo, then you can truly express your desire sa ibang tao. Kasi alam mo na how to value someone. Kasi una mo yung natutunan sa sarili mo. And hindi lang tayo sa sarili natin nagpo-focus kasi kapag in-express natin yung love natin sa iba, yun yung person of the whole natin. Yun yung totality natin as a person. And sabi niya rin, the madness of love is the greatest of heaven's blessings. Heaven's blessings. So dito naman, sinasabi na kailangan mong i-concentrate yung sarili mo or maging devoted ka sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. Kasi kapag nagawa mo to, ito yung magiging blessing. And ito yung magiging blessing kasi natutunan mo tong mahalin. So, next slide naman is si Aristotle. He is also a Greek philosopher. And sabi niya, love is composed of a single soul inhabiting two bodies. So, bakit composed of a single soul? Kasi, diba kapag nagpakasal yung babae at lalaki, magiging isa na lang yung soul nila.
Kasi pinagbuklod na sila or pinag-isang dibdib na sila. And inhabiting two bodies dahil there are two physical bodies, which is yung physical body nung lalaki and nung babae. Selfishness doesn't consist in a love to yourself, but in a big degree of such love. So, yung pagiging sakim or selfish daw is hindi part ng pagmamahal mo sa sarili mo. And may ibang tao ring mai-involve dito kasi kunyari sa isang relationship, syempre, kailangan pantay. Diba nga ang sabi, hindi ka puro bigay, hindi ka lang puro bigay. Kailangan din may matitira kang pagmamahal sa sarili mo. But it doesn't mean na puro ka lang sarili mo or yung mga gusto mo lang yung iniintindi mo. Kasi nagiging selfish, pagiging selfish na yon. And masasaktan mo rin yung partner mo dun sa mga selfish acts mo. That is why hindi kinokonsist ng love ang selfishness. Dahil kailangan kinoconsider mo rin yung decisions and feelings ng part. So yung next philosopher naman is si Confucius. Si Confucius, he is the most influential Chinese philosopher. And yung Chinese philosophy originates in the spring and autumn period and warring states period. During ng era known as Han School of Thought, which was characterized by significant intellectual and cultural developments. So, ang sabi ni Confucius, wherever you go, go with all your heart. So, yun nga, for example, kapag pipili ka ng strand mo, kung gusto mo talaga is mag-ABM, then mag-ABM ka. You have to pursue what you truly desires or what you really want. Kasi doon ka magiging masaya, hindi yung magsasagawa ka ng decision na hindi mo naman gusto and isasagawa mo lang yan dahil gusto ng magulang mo or ng ibang tao. O di kaya naman, dahil yung mga kaibigan mo is, karamihan sa mga kaibigan mo is mag-i-STEM ka na din. Hindi ka kasi magiging masaya nun kapag nagkataon. Mahirap gawin yung mga bagay na hindi mo gusto, na napipilitan ka lang. And hindi magiging maganda yung result nun, nung decisyong pinili mo. And hindi lang rin sa pagpili ng strand. Dahil kahit saan ka pumunta, kahit anong decision or choices yung piliin mo, you have to do your best and go for it with all your heart. So, sa next slide naman, is si Lao Tzu. Chinese philosopher din siya, and ang sabi niya, being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. So, kapag may nagmamahal daw sa'yo, binibigyan ka na ng lakas. While kapag nagmamahal ka naman ng isang tao, binibigyan ka naman ito ng courage or ng lakas na loob, which is true. So, for example, your relationship between your parents. Mahal ka ng mga magulang mo, syempre, you are happy. Kasi nga, sila yung nagiging reason and sila yung nagbibigay sa'yo ng lakas. And dahil mahal mo rin sila, sa kanila ka kumukuha ng lakas ng loob. Dahil sila yung sumusuporta sila sa'yo, alam mo na sinusuportahan ka nila sa mga bagay na gusto mo. And dun sa support na yon, nakakakuha ka ng courage na magsikap halimbawa sa buhay kasi gusto mo na ibalik yung mga ginagawa nila para sa'yo. Saint Augustine may be referring through kindness and purity of heart ng isang tao. Can be to ourselves towards to other people. Kasi when kindness leads our action, parang automatically nagkikreate siya ng good things. For example, sometimes we are helping strangers. Kahit hindi naman natin sila kilala or kaano-ano, kapag may beautiful soul ka, ililid ka niyang gumawa ng mga magagandang bagay na hindi ina-expect ng iba sa'yo, pero ginawa mo. Dahil ito'y mabuti at nakakatulong. Better to have loved and lost than to have never loved at all. So, the best example for this is the love to our parents. Kasi alam naman nating lahat na walang forever, na hindi tayo mabubuhay kung hanggang kailan natin gusto. Kasi hindi naman natin hawak yung future. So, habang andyan pa sila, habang buhay pa yung mga magulang natin, ipakita natin yung pagmamahal sa kanila. Irespeto natin sila, gawin natin yung mga gusto nila para sa atin, taparin natin yung mga pangarap nila. Para kapag dating ng time na yon,
wala tayong pagsisisihan dahil ginawa natin yung part natin bilang anak. Kesa naman punong-puno ka ng galit at dumating yung time na yun, nagsisi ka dahil hindi mo napakita sa kanila na kaya mong magbago, na kaya mong maging mabuting anak para sa kanila. So, mas maigi na habang nabubuhay pa sila, ipakita na natin kung ano yung dapat natin ipakita. Friedrich Nietzsche, the German philosopher. German philosophers are those philosophers in Germany in the late 18th and early 19th century. There is always some madness in love, but there is also always some reason in madness. So, as we all know, everything happens for a reason. Lahat tayo may kanya-kanyang dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Pero sinasabi dito na there is always some madness in love. So, what is madness first? In other terms, they say it's craziness or obsession, but the word madness is really broad. So, let us give an example. Just like those collectors of toys or bags or whatever, just a collector. Ginagawa nilang mag-collect ng bagay kahit nauubos yung pera nila, kahit sobrang mahal ng bagay na gusto nilang makuha. Pero, at the end of the day, may dahilan sila kung bakit nila yung pinili or bakit nila yung binili. Kasi, yung nag-fulfill sa kanila. Dahil doon, nakukumpleto yung pagkatao nila. Dahil doon, nagkakaroon sila ng halaga. At dahil doon, nagiging masaya sila. Dahil mahal nila yung ginagawa nila, patuloy at patuloy nila yung gagawin. Kahit sabihin ng ibang tao na baliw ka. Yun yung gusto niyang gawin eh. Doon siya masaya. At yun yung mahal niya. To fear love is to fear life. And those who fear life are already 3 parts dead. So, what does 3 parts dead refers to? It refers to a person's spirit rather than their body. 3 parts is usually taken to mean 3 quarters. So, what Russell meant was that love is worth 75% of our lives. People who fear love and avoid it with 75% of life, making them 3 parts dead. So, sinasabi na kapag natakot ka magmahal, parang takot ka na ring mabuhay. Pero kapag takot kang mabuhay, hindi mo kayang magmahal. Of all forms of caution in love is perhaps the most fatal to true happiness. So, sinasabi dito na sa lahat ng paraan ng pag-iingat, ang sobrang pag-iingat sa pagmamahal, ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakakamit ang tunay na kaligayahan. So, love is something that makes you happy. So, kung desidido ka naman talaga, or gusto mo naman talaga yung isang bagay, gawin mo siya. Take risk para maging masaya ka. Kasi nga, kapag nagsobrahan ka sa pag-iingat, may isip mo na, ay, baka hindi to para sa akin kasi baka masaktan lang ako. Baka hindi to umayon dun sa plano na gusto kong mangyari. So, walang mangyayari sa'yo talaga kasi ayun yung kasiyahan mo eh. Pero pinipigilan mo siya. Nagsiset ka ng boundaries kung hanggang saan ka lang kahit hindi ka naman masaya. So, all we need to do is to take a risk. Henry David Thoreau, American philosopher. American philosophers are those philosophers who lived in America. There is no remedy for love, but to love more. Wala nang ibang gamot sa pagmamahal kung hindi ang mas magmahal. So let us give an example. Like, may gusto kang isang tao. Let's say your crush. Pero hindi ka niya gusto. So syempre ikaw, masasaktan ka. Pero, there's only one way para hindi ka na masaktan. And that is to love more. Mahalin mo lang siya ng mahalin hanggang sa masanay ka. Hanggang sa one day, ma-realize niya na may taong nagmamahal sa kanya. Na ma-realize niya na, hala, may nag-e-effort sa akin, may nakaka-appreciate sa akin. And malay mo, mag-decision siya na he or she will give her love back to you. And there is only one path to heaven. On earth, we call it love. May isang paraan lang para mapunta sa langit. At sa mundong ito, tinatawag natin yung pagmamahal. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4-8, it says that love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong.
Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Love never fails. So, love is a full packaged thing. So, kapag meron kang pagmamahal sa puso mo na pinapakita mo at ginagawa mo sa iba, or you show it to others, you deserve the best in this world. Erich Fromm, German philosopher. German philosophers are those philosophers who lived in Germany. Immature love says, I love you because I need you. Mature love says, I need you because I love you. So, the first one, explain na mahal kita kasi kailangan kita. And the latter, explain na kailangan kita kasi mahal kita. So, sa una, sinasabi na nakikinabang ka lang dun sa taong yun. Kasi binibigay na lang sa'yo yung mga bagay na meron siya, or yung bagay na gusto mong makuha. Kaya minamahal mo siya sa paraan niyang pagbibigay, not the person itself. And dun sa pangalawang part, na sinasabi na kailangan mo siya kasi mahal mo siya. Or, kailangan mo siya kasi natutulungan ka niyang mag-grow. Natutulungan ka niyang maging ikaw. Kaya minamahal mo siya sa paraang nandyan siya para sa'yo. Not nandyan siya para ibigay yung mga gusto mo. Mother Teresa, a Macedonian missionary. The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. Meaning to say, mas mahirap mapunan ang kakulangan natin sa pagmamahal kaysa sa kakulangan natin sa pagkain. So, paraan ng pagka-thank you natin o pasasalamat, napupursige pa silang magtrabaho dahil nare-realize nila na hindi sila binabaliwala, na pantay pa rin yung trato sa kanila dito sa lipunan natin. So, yung isang bagay na napakaliit na common sa ating lahat ay napakalaking impact sa ibang tao. So, like I said, na pag-thank you and yung paglilinis din ng stuff natin after tayo kumain. Sobrang laking tulong nun sa kanila kasi napapadali yung trabaho nila, and dahil doon, na titreat din natin sila tulad natin kasi tao din naman sila eh. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero hindi dapat natin pinapagawa yung mga kaya naman natin gawin sa kanila. And that's all for the discussions.